ito po, pati si Tabi, oh. Kita nyo, galit na si Parang maaga Tabi, oh. yata ang bigayan. Pakinggan din po natin to si Tabi. Nakaka-alarma talaga ito. Talagang itong paglobo ng pork sa national budget. Parang maaga yata ang bigayan ng Christmas kahit next week pa ang Pasko. Yung inaasahan natin ng mga problematic items na sana ay tatanggalin, i-cure, babawasan o tatapyasan pagdating ng bicameral conference, either napalampas o nadagdagan pa. Kita-kita natin na talagang lumobo at bumukol pa itong mga patronage programs tulad ng AIX, TUPAD at MAIFIF. Siyempre, parang zombie, nagbabalik from the dead ang unprogrammed appropriation. Yan. Pinupo na po kayo na yung mga pork ay lalong lumaki ngayon, 2026. Nagbabalik pati yung unprogrammed. Sabi nyo, ayaw nyo na, sabi ng mga senador, ayaw daw nila ng unprogrammed. Pero, kanino ba susunod yung mga senador na yan? Marami po ngayon. Marami po ngayon ang sabi nito ni Tabi, kakampi nyo to Hindi po namin kakampi, hindi po Duterte to. Mga kakampi nyo na nagsasabi na ang laki pa rin ng pork sa 2026 budget. Ang laki pa rin ng mga budget na patronage. Yan po yung AIX, MAIF, yung pong dadaan po sa inyo yung pamamahagi. No, sabi nga ni Pulong diyan sa AIX, wala pa sa kalahati yung napupunta sa mga tao. 'Di ba naalala natin last year? Yung may buntis pa na 10,000 yung pinirmahan pero magkano lang yung napunta sa kanya? Yan po ang gusto nila No? At wala pong investigasyon si Lacson dyan. Lacson, ba't hindi ka nag-imbestiga dyan? Sa AKAP, AIX, Lacson, alam mo, sinasayang mo yung pagiging Blue Ribbon. Sa bagay, kung ang purpose mo ng pagiging Blue Ribbon ay maligtas yung mga magnanakaw, talagang nasa tamang gawain ka. Pero kung ang purpose mo talaga ay yung tunay na purpose ng Blue Ribbon, na imbestigahan, ilantad ang mga magnanakaw at makasuhan, hindi ka nakakatupad sa tungkulin mo, Lacson. Kung ang tungkulin mo ay pagtakpan ng mga magnanakaw, tupad na tupad ka. Dapat kang bigyan ng award. Blue Ribbon lang po. Ang dami nyo pang gustong itayo. Ayan. Tignan mo na. Tignan nyo, kaatake nyo kay BP Sara. Ganyan ang ginagawa nila, di ba? Habang naglalagay po sila ng mga pork barrel, habang sila po ay abala sa paglalagay po ng pagdadagdag po ng mga AIX, pagdodoble po ng farm to market road, habang abala po silang lahat, hindi pala, baliktad po. Habang abala po tayo sa kasasalag sa mga banat nila kay Sara Duterte, sila naman po abala rin po sa paglalagay ng mga pork barrel. Ano sabi ni Congressman D? Wala pong lihim na insertion. Correct. Wala pong lihim dahil lantaran po ang insertion nyo. Hindi, alam mo, Congressman D, Speaker D, simple lang po, sana nagpalipas man lang kayo ng mga isang budget. No? Wala pong palipas-palipas Si Martin at si Saldico, ang pinagbibintangan ni BP Sara noon, dati bintang lang, ngayon napatunayan po natin na sila may control ng budget ng Pilipinas. Kinundi na ng mga tao yun. Bakit yung speaker at yung chairman ng
Appropriations Committee ang nagpapasasa sa budget. Yung pumalit, hindi po binago yung style. Number 1 po, pinakamaraming budget, si Speaker D sa kanyang distrito. Pangalawa po, sa pinakamalaking budget, Appropriations Committee Chair, si Swansing. Wala pong nabago. Ganun pa rin. Maanong nagpalipas man lang sana kayo, no? 2026, pinalipas nyo man lang sana. Bumawi na lang sana kayo ng 2027 tsaka 2028 para hindi naman po ganong garapal. Para may maipagmalaki kayo. Ito po tignan nyo po. Kami po ang Colelat, yung distrito namin ng Colelat sa budget. Hindi, masyadong obvious Masyadong obvious yung pinagagawa ninyo. Kung sino yung speaker, pinakamalaking budget. Kung sino yung Appropriations Committee Chair, pangalawa sa pinakamalaking budget. Wala talagang tayo. Hindi tayo natututo. Walang katuturan ng lahat sa atin.